Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Usapan natin itong balita ng Philstar Global. 14 million shabu ay na-recover po sa Davao Checkpoint. Ayan mga kababayan, yung litrato nung shabu. Ang halaga po niyan ay 14 million pesos. At na-recover yan po sa checkpoint, yan po sa Davao. Kasi pag sinabing Davao, unang papasok sa isip natin, mga Duterte, di ba? So, sabi kasi nila na malinis na ang Davao, wala nang drug sa Davao. Dahil nga syempre, itong mga Duterte talagang anti-drug mga, di ba, meron sila mga anti-drug campaign, itong war against drugs. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya naging presidente, inano niya sa buong Pilipinas. At ito naman si Davao City Mayor Baste Duterte, ay nagano na rin, declare na rin ang war on drugs. Kaya lang, ang problema kasi mga kababayan, kaka-declare pa lang niya, nagka-leche-leche na itong mga nagpapatupad ng war on drugs. Alam niyo kasi mga kababayan, napakaganda naman ang layunin ng war on drugs. Ayaw naman po talaga natin na tayo mabiktima ng droga, lalong-lalo na yung mga anak natin, mga mahal natin sa buhay. Ayaw na ayaw po natin yan. Ang problema lang po kasi, yung pag-implement po ng war on drugs, doon po tayo nagkakaproblema. Marami po nga mga pulis, mga otoridad ang inaabuso etong kanilang programa at nagagamit sa sarili nilang kapakanan. Kaya maraming nabibiktima ng so-called war on drugs na hindi naman talaga sila mga addict o user o pusher. Talagang minsan may mga tulongges talaga mga kapulisan na ginagamit yung pagkakataon para di natin alam, personal reasons, o mayroon silang mga gustong gantihan. So, yun yung ginagawa nila. So, ang implementation, yan ang nagiging problema. Pero the war on drugs itself, para sa akin, maganda po yan. Kasi kinakailangan po talaga natin pangalagaan ang ating lugar. Katulad nito, Davao City. Mayor, sino ba mayor dito? Si Mayor Baste Duterte. Dami palang problema dito sa Davao. Tapos nagpupunta ka pa kung saan. Ang dami palang problema. Ayan, merong mga droga, 14 million. Diyan sa checkpoint sa Davao. Tapos, yung mga kalsada diyan, sabi mo sira-sira. Ang dami palang problema diyan sa Davao. Bakit Bakit nakikita ka pa sa Tacloban? Diba, imbis na, tas mga maisog, kung saan-saan, bakit hindi na lang kasi kayo mag-concentrate dun sa lugar ninyo? Ang dami pa palang problema dyan. Tapos yung problema ng iba, inuuna ninyo. Diba, bilang mayor, dapat unahin mo muna yung lugar mo. Diba, Mayor Baste Duterte. Ano ba nangyari dyan? Shabu with an estimated street value of 14 million was recovered at the police checkpoint in Kalinan District in Davao City on Wednesday. Etong Kalinan District mga kababayan, alam ko nandito yung yung SAP yung dalawang batalyon ng SAP
Alam ko nandito sila eh. Hindi lang natin alam kung nasa na. Pero alam ko, balita ko nandito sa Kalinan District sa Davao City. O sabi, police said an unidentified man tossed the box from the window of a bus then fled. Members of the Task Force Davao. Ang nangyari siguro mga kababayan, merong bus. Hindi natin alam kung palabas ng Davao o papasok ng Davao. May checkpoint. Bus. Bus po yun. Ibig sabihin maraming pasahero. Ang ginawa nitong tao na to, na may bit-bit na droga, hinagis yung box na naglalaman ng droga ng shabu, tapos tumalon na rin siya doon sa bintana at nagtatakbo kasi nakita niya may checkpoint. So, ayan ang nangyari mga kababayan. At members of the Task Force Davao Explosives and Ordnance Division who secured the area confirmed that the box contained shabu. Brigadier General Aligre Martinez, Davao Police Director, assured the public that the campaign against illegal drugs in the region would continue to be relentless. 3 high-value suspects identified only as Abul Norodin and Noradia were apprehended in Barangay Tayuman in Banangon ng Rizal. Ito naman, dito naman sa Rizal. Meron nahulihan naman itong Abul Norodin ng possession of shabu worth 3.4 million according to Calabarzon Police. Meanwhile, 2 people were caught 20 grams of shabu valued at 136,000 in Taytay. An alias Sutro and certain Delphine were apprehended when police men raided a suspect gambling then in Barangay San Juan. So yan mga kababayan, kasi alam nyo, mabilis ang pera kapag kapag shabu ang negosyo eh. Yung iba nito talagang ang lalakas ng loob. Biruin mo, konti lang pero laki na ng value. Kaya marami talagang mga drug pusher na walang humpay, na kahit talaga maglagay ka ng checkpoint kung saan talagang hindi sila tumitigil, nagbabaka sakali, baka makalusot, syempre pera na agad ang kapalit niyan. So, kinakailangan po talaga ng mahigpit na pagpapatupad ng batas etong ating mga kapulisan. Kaya, 14 million shabu ay na-recover nga sa Davao. So, ito ang mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ito na. Meron pong mga Duterte supporter malamang ito, sabi nagsisimula na nilang sirain ang safest city in the Philippines. Kahit anong gawin nila, ang mga tao ng Davao ang magpapatunay ng kalinisan ng kanilang lungsod, hindi ng mga tagalabas na maninira lamang. Sabi niya, malinis na raw ang Davao. So, di natin alam kasi mga Davaoenyo magsasabi talaga niyan kung talaga malinis ang Davao. Kaya yung mga taga Davao dyan, mag-comment nga po kayo dito sa ating video kung talaga bang malinis dyan, wala na bang droga dyan, talaga bang sinasabi na safest city dyan sa buong bansa. Itong Davao, kasi bakit ganun bakit meron pa nakikita mga droga? May mga namatay nga dyan Diba? Pinatay ng pulis dahil sa droga. So, ba't sinasabi nila ito raw ang safest city? So, kayo lang makakasagot niyan, mga taga Davao. Kaya yung mga taga Davao, baka pwede naman mag-comment kayo. Gusto ko nung marinig kung ano yung talagang totoo. Yung mga nandyan po sa Davao, mag-comment po kayo. Ano masasabi ninyo sa lugar ninyo? Talaga po bang safest city na po ito sa ating bansa? So, meron namang ito nga, may kumontra. Sinasabi, paninira na naman daw. Paninira na naman sa mga Duterte. Alam nyo naman, yung mga Duterte, mga DD shit na yan, kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa mga Duterte, sa Davao, sabihin nila, paninira lang. Wala tayong magagawa. Opinion niya po yan Pero marami nagsasabi, salute PNP Davao. So, ito yung mga bagong mga kapulisan diyan sa Davao kasi pinagtatanggal na yung mga pulis na medyo familiar na dito sa mga Duterte, dito sa kanilang mga namumuno, kay Mayor, kung sino-sino diyan. Kaya pinalitan na po yan kasi unang-una may mga kaso rin dahil nga doon sa war on drugs
So ito, mga bagong talaga na 2 batalyon ng SAF ang mga matitinong men in uniforms at mga bagong officials. Salute po and congrats po sa inyo mga sirs. Davao checkpoint meaning bago nakapasok sa city nahuli na. May mga ibang commenters talaga basta may Davao lang, Galing nga ng Davao Task Force eh. Ayan, kaya nga gusto ko marinig sa inyo mga Davaoenyo. Mag-comment po kayo kung ano ba talaga ang sitwasyon dyan. Sa tingin nyo, talaga bang tinanggal na ng mga Duterte yung mga droga dyan? O tuloy-tuloy pa rin ba? Safe place na ba yan? Pwede ka ba maglakad ng walang kinakatakutan? Kasi yung sinasabi, pinagmamalaki ng mga Duterte, di ba? So, yan ang gusto kong makita sa mga comment section. Baka kung pwede naman, may oras kayo, mag-comment po kayo para marinig ng taong bayan kung ano ba talaga ang tunay na sitwasyon ngayon dyan sa Davao at nung mga nagdaang panahon, nung nandyan pa po, kumbaga nung wala pa po itong SAP 44, bay. Itong mga SAF, 2 batalyon ng SAP, sumalangit na po ang kaluluwa ng SAP 44, pasensya na po. Nadala lang ako ng aking damdamin sa 44. Gago! Pasensya na po. Yung 2 batalyon ng SAP, ayan. Nakahuli ka agad yung mga pumalit. Wow naman, saludo po ako sa inyo. Walang binatbat yung mga pinalitan sa Davao. Kung yan man ay totoo. Okay na eh. Believe na siya eh. Yung problema kung yan may totoo. Makakapasok ang Shabu na yan at hindi stricto ang mayor dyan. At nag-iingat din ang mga pulis na wag saktan ang durugista kasi magagalit ang ating presidente. Nakuusap, wag patayin at matatanggal sino mang pulis na mag-harsh. Di ba ang saya-saya ngayon ng pushers? Ayan, mga DD shit. Ay, mga DD shit talaga naman. Sabi, ito raw, gumalaw na raw ang mga tambaluslos. Pero yun ninyo, nakahuli lang ng drugs. Ang usapan, napunta sa presidente, napunta sa tambaluslos. Wala talaga. Wala po talaga mga kababayan. Pawang pahayag ng nagsasabat ng bulto milyones sa Cebu sa lakas ng puwersa ng bansa ay bakit hindi kagyat na mapuksa. Pero sa ganang mga marites, kailangan pa bang usisain? Sino ba ang sangkot? Di sila. Paano nakapasok? Di sila. Ay, gumamit ng kamay na bakal, saluti ang droga, walang puwang, saan at kailanman sa bansa. Tularan yung ginawa ni Lim Seng na firing squad sa Luneta. Isa-isahin sila, makabawas man lang. Yun, mga nagnanais na hindi mapahamak ay dapat makisa sa anumang makakaya upang matuldukan ang droga. Ayun, no? Well said, kababayan. Sabi naman iba, 14 million declared pero ang huli 50 million. Tamang hinala. Alright, so yan mga kababayan, yung ating update dyan po sa Davao. Ito lang naman para sa akin, kay Mayor Baste Duterte ng Davao City. Sir, marami po palang problema pa rin sa Davao. Nung nakaraan lang, sinabi ninyo na may mga kalsada dyan sa Davao na ginagawa, sinisira ng DPWH. Imbis na ayusin, sinisira. Gago! Tapos ayusin uli. Kasama nyo ako niyan sa panawagan sa Department of Public Works and Highways, Mayor Baste, kasi kahit dito sa lugar namin, ganun ginagawa ng mga tulongges na yan. Yung mga ayos sinisira. Tapos yung mga sira, pinababayaan. Ngayon kasi panahon mag-i-eleksyon na kaya kailangan siguro nila ng budget. Kaya alam nyo na, pag may project, may choppy. May ganyan. Kaya panawagan ni Basti Duterte, ayusin nyo yan. Ang dami pa balang problema dyan, sir. Dapat unahin mo na yan. Huwag ka na muna pumunta sa mga maisog. Yaan mo na yung mga vloggers mo na mga tulongges dyan, yung mga maisog, mga
mga ano dyan, anong tawag doon? Yung nagsasagawa ng mga maisog, yung mga nag-aayos ng mga permit, bahala na sila. Yaan mo na sila dyan. Ikaw bilang mayor ng Davao City, sir, dapat mag-concentrate ka po sa inyong lugar. Dami pa palang problema dyan at malamang marami pang mga maglalabasang problema. So bilang mayor ng Davao City, dapat dyan po kayo mag-concentrate. Diba, sir? Para at least matulungan natin na itong bansa natin. Hindi yung wala na tayo natutulong, dagdag pa tayo sa problema. Diba, sir? So, yun lang. Muli, congratulations sa PNP Davao, yung mga bagong assign dyan at nakahuli sila ng 14 million worth of shabu. Sana po, hindi po ito ma-recycle. Baka isa rin kayo sa mga tulongges na mahuhuli mo, tapos i-recycle nyo, tapos i-reuse. Naku po, Diyos ko, baawa naman kayo sa bansa natin. Dapat kayo mga pumalit, maging matino para naman na magkaroon ng pagunlad itong ating bansa. At kay Mayor Baste, sir, concentrate muna kayo dyan sa Davao. Huwag na muna kayo sumama sa mga rally-rally. Baka mabalitaan ko, pupunta pa kayo ng New York para makipag-rally doon. Huwag na, sir. Unahin niyo muna yung sa Davao. Dahil pa palang problema dyan.